Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat katatapos lang natin po ma-experience at katatapos lang po natin ipagdiwang ang ating pong 41st church anniversary. Nag-enjoy po ba tayong lahat, mga kapatid? So, after the enjoyment, after ng kasiyahan, after ng refreshing na regalo ng Panginoon sa atin last Sunday, mga kapatid, inaasahan, after ng katagumpayan, inaasahan po ng Lord sa atin na tayo po lalo pong iinam. Amen? Lalong magiging masipag, lalong magiging matatag sa ating pong paninindigan sa pananampalataya at lalo pong magkakaroon ng pagnanais na maglingkod po sa Panginoon. Yan po ba ang nasa puso at isipan natin ngayon? After po nating maranasan ang 41 taon ng faithfulness. Ano yung faithfulness sa Tagalog? Katapatan ng ating Panginoon, as we can see dito po sa presentation. Actually, it was presented last Sunday. Inaasahan ko sana yung mga kaganapan natin, yung events natin noong last Sunday, actual anniversary natin, yung family day and the baptism doon po sa resort. But then, nandun na yun eh. Actually, napanood nyo na yun sa, sa Facebook. Iba nga lang yung pinagsasaluhan natin siyang panoorin. Nagawa na siya nila Kyle, yung mga, anong tawag sa group nila? Multimedia group. Magdilis din yan eh. Nagawa na po nila yan. So, kung may mga nakikita po kayo sa Facebook na mga videos, and then yung mga, kung ano po yung napag-aaralan natin, yung important notes o important na points na mga pinag-aaralan natin every Thursday and Sunday, ginagawa na po yan ng multimedia group natin. Mga bata pa po sila, pero ginagamit na po sila ng Panginoon. Kaya po, kahit papano, maipapakita na po ng Lord sa pamamagitan nila sa madlang people kung ano po yung ginagawa ng ating Panginoon sa ating iglesia, sa church po natin. Okay, malaking pagbabago na po yun, mga kapatid. Nakakarating po ang ating pong mga messages, hindi lamang po sa Orion. Nakakarating po ito sa iba't ibang dako na. Kung meron pong paggagamitan ng Lord sa mga mensaheng dinadala niya sa ating iglesia, ito po'y nakakarating na sa iba't ibang lugar sa pamamagitan po ng social media. At tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ng mga giftings, ng mga skills, ng mga talento, ang ating pong mga kabataan para po mailathala, maiproklama sa hindi lang sa Orion, hindi lang sa atin, hindi lang sa Truth and Life Christian Church, kundi sa anumang dako na, let's say, mundo na, sa ibang dako ng mundo, kasi Facebook. So, nagagamit ang social media ng ating mga multimedia department para po i-promote ang kadakilaan, ang katapatan ng ating Diyos sa ating pong iglesia. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Sapagkat inawit po kanina ng praise and worship. Maganda po yung awit na yan. Holy forever bang ang title? Holy forever. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay banal magpakailan paman. Okay? Holy forever. Our God is constantly holy. Hindi po nagpapahinga ang ating Diyos sa pagiging banal at sa pagiging
righteous, matuwid, at sa pagiging just, sa pagiging makatarungan. Hindi po siya nagpapahinga. Although, we can see that our God, by His permissive will, ay pinapayagan niya kung ano man yung nakikita natin parang matinding mga kasamaan sa mundo. But then again, mga kapatid, tandaan natin, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay forever holy, eternally holy. Ang ibig kong sabihin ng mga kapatid, lahat ng bagay na yan, anumang nakikita niyong kasamaan temporarily, kasi temporal po lahat to, yung nakikita ng mga mata niyo, temporal po lahat yan. Temporary, hindi po permanent. Okay? So, ang lahat ng nakikita natin kasamaan, temporarily, and because our God is forever holy, forever righteous, lahat po ng yan ay mauuwi sa dulo. Ang end po niyan ay kagandahan. Okay? Because the God that you are serving is forever holy, and the God that you are serving is enthroned. Siya ang nakaupo. Hindi po nagbobotohan kada taon kung sino uupo doon. Okay? Dapat maliwanag sa atin. Hindi po nag-i-eleksyon sa langit kung sino uupo doon sa trono. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay palaging nakaupo sa trono. At hindi siya mapapalitan doon kailanman. Makakaasa tayo. Kapatid, lakasan mong loob at tatagan mo. Sapagkat ang Diyos na pinaniniwalaan mo, sinasampalatayan ng pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti. At iuuwi niya, dadalhin niya ang lahat ng kwento na ito, ng buhay mo, ng buhay ko, ng buhay natin, ng kwento ng buong mundo, dadalhin niya lahat sa kanyang mabuting and mabuting pagtatapos. Yan po ang pangako niya, Romans chapter 8, verse 28. Okay? In all things, God will work for the good of those who love Him, those who have been called according to His purpose. Kaya sinusubaybayan natin, mga kapatid, ang mga istorya ng mga nauna sa atin. Although thousands of years ang nagdaan, mga kapatid, niloob ng Diyos na ang istorya nila ay may sulat para sa ating ikatututo. Para maging example natin, kopyahan natin kung paano natin ipapattern ang ating pong mga buhay, physically, materially, emotionally, intellectually, and spiritually. Sa pamamagitan ng pagtubaygay natin, pag-aaral natin sa mga buhay nila. Okay? Ang kagandahan lang na iniisa-isa natin, mga kapatid, ang mga books ng Bible. Kasi mga kapatid, hindi lang tayo isang beses mag-aaral eh. Kung si Pastor Doy ay bibigyan ng pagkakataon ng Lord na mabuhay pa ng say 10 years, at si Pastor Doy itatayo pa dito sa loob ng 10 taon pa, ano-ano yung sasabihin ni Pastor Doy dito na gagamitin ng Lord? Okay? Ang kagandahan, mga kapatid, ng pag-iisa-isa natin sa Book of the Bible. Ngayon, nasa Exodus tayo, natapos natin ang Genesis, the timelines and everything, the life of Abraham, Isaac, and Jacob, and Joseph. Ngayon, pinag-aaralan natin sa Exodus ang buhay ni Moses. Ang kagandahan, mga kapatid, dahil hindi naman tayo hihinto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung Kristiyano ka, ang Kristiyano mo humihinto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi dapat. Pero nung nakikita mo sa sarili mo, humihinto ka ba? Dahil hindi tayo hihinto sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan well-versed tayo, aral tayo, at least sa istorya ng buong Biblia. Hindi man
natin lubusang makalkal lahat ng kalaliman nito, at least pag narinig natin yung mga pangalan, Abraham, Noah, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Joshua, the 12 tribes of Israel. At least pag narinig natin sila, merong naiintindihan ito. Okay? Yun ang kagandahan, kaya iniisa-isa natin. At ngayon ay nasa buhay na tayo ni Moses. Ang buhay ni Moses, ang pinakatema na pinag-uusapan natin sa buhay ni Moses, gagamitin ang istorya ni Moses na ating Diyos sa proklamasyon ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang provision. Okay? The proclamation of God's power and providence. Na pagka nakikita natin at naririnig natin at nababasa natin, mga kapatid, makikilala natin from this story who is the God that we are serving. Ano ang mga kakayanan niya na pwede mong i-avail sa iyong buhay ngayon. Okay? We are not serving a passive God na para bagang walang pakialam sa kanyang mga anak. Hindi gano'n lang sineserve. At malinaw sa ating mga kapatid na ang pinaglilingkuran natin, kaya sumasabog ang ating ekspresyon ng pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba, dapat malinaw sa isip mo, kapatid, at malinaw sa puso mo, na ang pinaglilingkuran mong Diyos ay ang Diyos na kagaya ng nababasa mo at natututunan mo sa mga buhay ng mga nauna sa atin, kagaya ni Moses. Sa buhay ni Moses, pinakilala ng Diyos kung sino siya at anong kakayanan niya. At pinakita niya na walang haharang-harang sa kanya. Sino ka man, ikaw man ang emperador ng pinakamataas na pinuno ng sanglibutan sa panahon na yun, si Paraon. Hindi ka pwedeng humarang sa daanan, sa kagustuhan, sa kalooban, sa plano, sa layunin ng Diyos na makapangyarihan. Okay? Kaya kung magiging matalino ka, kapatid, pipiliin mo si Yahweh. Amen? Kung magiging matalino ka. Kung gagamitin mo naman ang kamangmangan, hindi mo pipiliin si Yahweh. Magsasanlibutan ka, at pag nagsanlibutan ka, you will experience the same fate, F-A-T-E, yung kahihinatnan. You will experience the same kahihinatnan kagaya na nangyari kay Pharaoh at sa kanyang makukulit na mga tauhan, kung gusto mo magsanlibutan. But we are so blessed at hindi tayo pinababayaan ng Panginoon at tinuturo niya sa atin kung ano ang mga katotohanan na kailangan natin sa pamamagitan ng buhay ng mga patriarka. Okay? Although Moses is not included in the lineage, tandaan natin anong tribo si Moses? Na-i-preach na natin. Anong tribo siya? Sa 12 tribo. Saan galing ang linya ni Jesus Christ? Kaninong tribo? Yun yung kabuuan. Yun ang tribo ng Israel. Anong linya ng 12 anak ni Israel? Kanino na galing si Jesus Christ? Judah. Okay, tandaan natin. Moses, hindi siya kasama sa linya. Okay? Pero ginamit siya ng matindi ng Diyos. Even greater sa pagkagamit niya sa mga taong nasa linyada niya. Ang mga nasa linyada ni Moses, ni Jesus, mga kapatid,
Abraham, Isaac, Jacob. Even Joseph ay wala po sa linya ni Jesus Christ. Okay? Wala po. Ang nasa linya ni Jesus Christ ay si Judah, the changed man, yung pinag-aralan natin. Si Moses, nasa linya siya ng ikatatlong anak ni Israel o ni Jacob. Sino-sino yung mga anak ni Jacob? Tatlo, pangalay, Reuben, Simeon, and Levi. Si Levi, siya ang naging Levites o mga naging kaparian, saserdote ng tribo ng Israel, ng nation ng Israel. Doon nanggaling si Moses. Okay? Trivia muna tayo para kilala niyo si Moses. Hindi siya kasama sa lineage ni Jesus Christ. Si Moses ay galing sa lineage ni Levi o ng mga Levita. Ang kanyang ama na si Amram at ang kanyang ina na si Jochebed ay parehong Levites. Okay? Malinaw sa ating mga kapatid. And then, si Moses, ang pangalan niya mga kapatid ay hindi Hebrew name. Hindi Hebrew name ang Moses. Ano ang name ng Moses? Saan galing? Egyptian name. Okay? Ang mga magulang na tunay ni Moses ay si Amram at si Jochebed. Pinapatay yung mga bata, pinaanod si Moses ang tawag dito? Sa Nile River. Nakita siya ng princess ng Egypt. Sino yung princess na yun? Pinag-aralan natin. Hatshepsut. Princess Hatshepsut. May asawa siya. Ang pangalan ay soon to be Pharaoh. Sino siya? Thutmose II. Siya yung magiging Pharaoh sa panahon ng paglaki ni Moses. Okay? Ang nagbigay ng pangalan kay Moses ay hindi yung kanyang nanay na tunay. Ang nagbigay ng pangalan kay Moses ay yung kanyang foster parents, mother. Kaya tinawag siyang Moses sa English, pero original is Moshe. Okay, Moshe. Pero Moses sa English. Paano natin mapapatunayan na Egyptian ang pangalang Moses? Okay. Tignan nyo Moses. Ang contemporary niya ay Ramses. Okay? Ramses. At yung kanyang foster father is Thutmose. Kulang lang ng S. Thutmose or Moses. Parang pinangalan, o halos pinangalan, ni Hatshepsut, ang asawa ni Thutmose, si Moses sa kanyang foster father. Si Thutmose, ang pangalan ni Moses ay Moshe, ang kanyang foster father is Thutmose. Si Moses is Moshe. So, si Moses, ang pangalan ni Moses ay Egyptian name na binigay ng kanyang foster mother na si Hatshepsut nung makita siya sa River Nile. Okay? So, mababasa natin yun sa Exodus chapter 2 verse 10. Actually, nabasa na natin. So, pag-aaralan natin ngayon mga kapatid ang Exodus chapter 2 verses 11 to 25. Okay, ang title natin is Moses flees from Pharaoh. So, tapos na tayo sa introduction ng kabataan o pagiging baby ni Moses. Pag-aaralan natin ngayon mga kapatid yung kung paano naman siya sisimulang tawagin ng Diyos para gamitin sa malaking gawain. So sisimulan natin ang pag-aaral na yan sa pag-i-employ ng Diyos kay Moses sa Exodus chapter 2 verses 11 to 25. So open your Bible
in Exodus chapter 2, verses 11 to 25. And we will read Exodus chapter 2, verses 11 to 25. It says, "One day, after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people." So growing up, mga kapatid, although hindi specified sa Bible, growing up, maybe Moses, nagre-range na siya dito ng 30 to 40 years old. Growing up, maaring narinig na niya ang mga sabi-sabi na hindi naman siya tunay na Egyptian. Siya ay Hebreo. Kaya meron siyang burden para sa mga, kung alam na niya, ikababayan niyang mga Hebreo. So habang nagmamasid siya, ito yung istorya. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Glancing this way and that, and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. The next day, he went out and saw two Hebrews fighting. He asked the one in the wrong, "Why are you hitting your fellow Hebrew?" The man said, "Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "What I did must have become known." So when Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses. Okay. Sino yung Pharaoh na ito? So, konting trivia lang. Tinataya na ang Pharaoh na gustong pumatay kay Moses, ito na yung foster father ni Moses. Sapagkat yung Pharaoh, nung baby pa si Moses, ay yung tatay pa nila. So namatay na, hindi naman galit kay Moses yung naunang Pharaoh, nung baby pa siya, pinapalaki siya. Ngayong malaki na si Moses, mature na siya, maaring ang Pharaoh dito ay si Thutmose II na. Siya na yung Pharaoh na asawa ng kanyang nanay na Egyptian, na si Hatshepsut. Okay? Kaya nag-create ng dahilan nito para mapatay si Moses. Bakit? Listen very carefully. Dahil merong manok si Thutmose para sa susunod na Pharaoh. Ayun yung anak niya sa mga concubines. Pero ito'y tunay niyang anak. Hindi nga lang kay Hatshepsut, kundi sa kanyang mga concubines. Okay, so when Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well. Now a priest of Midian had 7 daughters. And they came to draw water and fill the troughs to water their father's flock. Some shepherds came along and drove them away. But Moses got up and came to their rescue and watered their flock. When the girls returned to Reuel, okay, trivia, Reuel, nabasa niyo dyan, Reuel, ang tatay nung 7 magkakapatid na babae. Hindi pa napapangalanan yung mga babae. Ang napangalanan dyan, si Reuel. Si Reuel, later on, makikita nyo, he is the same person na nagngangalang Jethro. Okay? Si Jethro kasi siya yung magiging anong tawag sa ilang biyanan ni Moses. Siya rin si Jethro. Si Reuel at si Jethro, mababasa niyo later on sa chapter 3 verse 1, si Reuel at si Jethro ay iisang tao lamang para hindi kayo magkaroon ng kalituhan. So when the girls returned to Reuel, their father, he asked them, "Why have you returned so early today?" They answered, "An Egyptian
rescued us from the shepherds. He even drew water for us and watered the flock. And where is he? He asked his daughters, why did you leave him? Invite him to have something to eat. Moses agreed to stay with the man who gave his daughter Zipporah to Moses. O nagkaroon na ng pangalan yung isa sa 7 magkakapatid na babae. Zipporah. Zipporah to Moses in marriage. Zipporah gave birth to a son, and Moses named him Gershom, saying, I have become an alien in a foreign land. So during that long period, the king of Egypt died. Okay, namatay na naman yung isang Pero. So pangatlong Pero na yung pupuntahan ni Moses doon later on. Yung Pero ng batang pa siya, namatay, and then nung Pero, nung mature na si Moses, namatay ulit, yung susunod na Pero, yun na yung kakausapin ni Moses sa pagbabalik niya ng Egypt. Nakakaintindihan? Itong Pero na ito, possibly, siya na yung kababata ni Moses, na anak ni Thutmose II. Okay, ang tawag, may mga nagtatawag sa kanya na Ramesses, although hindi specified din sa Bible kung sino siya. Pero ang tawag sa kanya ng maraming kwento, ng maraming theologian ay Ramesses or Ramses. Pinangalan dun sa kanilang namatay na lolo. Okay. Gershom, saying, I have become an alien in foreign land. During that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help, because of their slavery went up to God. God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. Okay, magsisimula na yung calling ni Moses dito. Okay? Pero mapapansin niyo mga kapatid, ang calling ni Moses ay nagsimula parang isinet ng Lord, sinet out ng Lord sa panimula sa isang matinding nagawang kasalanan. Okay? Iyan yung nagtulak kay Moses na umalis ng Egypt dahil sa kasalanan. So, Moses was haunted by sin before finding God's purpose and calling. Nandun ba yun? Wala. Moses was haunted by sin first before finding God's purpose and calling. So, kung mapapansin niyo sa Biblia, mga kapatid, it has been the motive of the workings of God. Bakit? Sa panimula kasi mga kapatid, ang tao ay bagsak na, makasalanan na. Okay? Walang taong hindi makasalanan. Pero magpapakilala ang Diyos sa mga makasalanang tao. At ipapakita ng Diyos kung ano talaga ang kalagayan ng makasalanang tao na hindi niya naiintindihan. Okay? So ang motive ng Lord, bago niya gamitin ang sino man, papakilala muna niya kung sino ang tao na ito. Siya ay makasalanan. That's been the motive. Sa buhay ni Abraham, nagsinungaling siya 2 beses. Sinurkat niya yung blessing ng Lord. Dapat ang blessing na kay Isaac, ang ginawa niya, sinipingan niya si Hagar. Okay? Para ipanganak si Ismael na naging balakid. Tsaka pa lang nangyari yung will ng Lord sa buhay ni Isaac, si Abraham yun. Si Isaac, ganun din, malinaw na sinabi sa kanya ng Lord kung sinong i-bless. The older will serve the younger. Sabi ng Lord kay Isaac. Anong ginawa ni Isaac? May paborito siya eh. Paborito niya yung panganay.
imbis na i-bless niya, o piliin niyang i-bless yung sinasabi ng Lord, din-bless niya si Esau. Okay? A direct contradiction, direktang sawata sa kung anong gustong gawin ng Lord sa buhay niya. Yan ang pagkakamali ni Isaac. And then ano yung pagkakamali ni Jacob? Dinisid niya, or dinisid sa Tagalog, dinaya niya ang blessing ng kanyang ama at ang blessing na para sa kanyang kapatid na si Esau. Okay? Kaya natakot din siya, tumakbo din siya. At doon sa kanyang pagtakbo, doon siya tinarabaho ng Lord sa takot na yon. The same thing happened in the life of Moses. So you can see the motive. Kung paano dinidiskartehan ng Lord na ipaunawa sa ating lahat, sa mga tao, kung sino tayo. Sapagkat di natin alam. Okay? So, we are haunted by sin first before we find God's purpose and calling in our life. So, in verse 11 to 15, we can see that Moses has taken the justice in his own hand. Diba? So, nasa ano pala tayo? Moses has taken the justice in his own hand. Siya mismo ang gumawa ng vengeance. Hindi niya hinintay ang Lord. Okay? So, although he tried to make sure no one is watching, sabi kasi doon sa pinasa natin, tinignan muna ni Moses. Nakikita niya kasi, ginugulpi ng walang dahilan. Inalipusta yung Hebreo na kamukha niya ng Egyptian, slave master. Nakikita niya, nilalapastangan. So, tingin muna siya sa kanan, tingin sa kaliwa. Walang makakakita. Pinatay niya yung Egyptian. Akala niya, walang nakakakita. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, walang nakakakita. Patayin ko nga ito. Nilagay niya sa kamay niya ang mga batas. Okay? Moses then was afraid and had to flee because he was found out. Paano niya nalaman may nakakita? Kasi parang gusto niyang simulan na yung pagiging leader niya sa nang hindi pa panahon Pagiging leader niya sa mga Hebreo. Kaya nakikialam na siya sa mga affairs. Nung nakita niyang parehong Hebreo na yun nagpapandali, nag-aaway, at may isang naapi, kumagitna na naman siya, nakialam na naman siya. Bakit sinasaktan mo yung kamukha mo kababayan mo? Hindi mo siya inaapi. Tinanong silang dalawang beses. Bakit? Sinong may sabi sa iyo na may karapatan kang makialam na sa amin? Ikaw ba ang master namin? Gagawin mo ba rin sa akin kung ano yung ginawa mo sa Ehipsyo? Gagawin mo rin ba sa akin kung anong ginawa mo sa Ehipsyo? So doon niya nalaman, nagulantang siya. May nakakita ng ginawa niyang krimen. So, ito yung context na. Although Moses have had a good intention to bring justice over a clear cruelty or injustice to his people, taking justice in his own hands is not the way God intended for him to do. Hindi inuutos ng Diyos na pumatay siya, si Moses. Bakit? Ang Diyos kasi ang magpapakilala kung ano ang justice o righteousness na gusto niyang maintindihan ng mga tao noon. God is the one and the only person who is righteously qualified to deliver justice and vengeance. Hindi tayo. Kaya later on sa Exodus, isa sa mga rule na ibibigay ng Lord sa 10 utos, huwag kang papatay. Okay? Alam natin yung Pentateuch, yung unang 5 book ng Bible, Genesis, Exodus,
Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Alam na natin yung nangyari sa Joshua, yung pang-anim na book, Joshua, possessing the promise. Tapos na natin yon. So nandito tayo sa Pentateuch. Ang pinag-aaralan natin yung pangalawa, Exodus. So lahat ng buhay na yan, from Exodus to Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, buhay yan ni Moses. Buhay pa si Moses dyan. So doon yung makikita yung 10 utos ng Diyos. At klaro na nakalagay sa 10 utos ng Diyos, bawal pumatay. Pero magkakaroon kayo ng katanungan, pero nasagot na natin to, hindi na natin babalikan. Bakit nag-utos ang Diyos sa panahon ni Joshua? Okay? Naalala niyo? Nag-utos ang Diyos sa panahon ni Joshua to annihilate, ubusin, patayin lahat ng mga tao sa Canaan's land. Pinaliwanag na natin, kung nakikinig kayo, ano ang dahilan. Kung hindi nyo na alam pa, balikan yung recordings natin ng message. Nandun ang kapaliwanagan. Bakit nung panahon ni Joshua, inutos ng Diyos na patayin lahat ng mga tao sa Canaan. Samantalang kay Moses, bawal pumatay. Anong dahilan? Okay? So, application. Application number 1. 4 na application. So again, in this story, we are reminded that sinning or doing wrong will one day catch up with us. Huwag mong isipin, mga kapatid, bago ka magdesisyon, bago ka gumawa ng kabalastugan sa buhay mo, bago ka gumawa ng mali, habang iniisip mo pa lang yan, kapatid, ma-warning ka na. Dahil sa mga inaaral natin. Tandaan mo, doing wrong will one day, sinning or doing wrong will one day catch up with us. No matter how we think we have committed our sins, secretly, kagaya ni Moses, tingin sa kanan, tingin sa kalawa, walang nakakakita. Wala, patayin ko ito, Egyptian. Napatay niya. Binaon niya sa sand, sa buhangin. Akala niya walang nakakakita. No matter how we think we have committed our sins, secretly, we will be surprised that sooner or later, it will be revealed. Mabubuyang-yang yun, kapatid. Sabihin, walang nakakakita. Inaral na natin dito, nasa reality TV ka sa langit at kayang gumawa ng paraan ng Diyos para ipahayag kung ano nangyayari sa iyo, kagaya ng nangyari kay David. Walang nakakakita kay David. Nagpapahinga siya sa portiko niya sa kanyang palasyo. Nagpapahinga. Nakakita ng hubot-hubad na naliligong babae. Pinagnasahan niya yung babae. Pinatawag, sinipingan. Walang nakakaalam. But David was surprised. Isang araw, nilutang ng nakakakita kung ano yung karimari-maring na ginawa niya. At nagdusa ang kanyang buong pamilya. Although, David, siya yung sinasabi ng Biblia na the man after God's own heart. Kapatid, walang pinipili ang Diyos. Our God is not a respecter of man. Kahit si Pastor Boy na nag-preach dito, nagpo-proclaim ng salita ng Diyos, kung isang araw, may sikretong ginawa si Pastor Boy, na tingin ni Pastor Boy ay walang nakakaalam, nakakakita isang araw. Our God will not respect Pastor Boy. Hindi niya i-respeto si Pastor Boy. Ilulutang niya ang katotohanan. At mainam yun para maligtas ako sa pangwalang hanggang kaparusahan. Di baling mapahiya ako dito. Tandaan mo yan, kapatid. Di baling mapahiya ka dito. Eh ano naman kung mapahiya ka dito? Huwag ka lang isang araw sa buong eternity ay magdusa sa apoy na impyerno. So think,
Be wise, my dear brethren. Be wise. Kung sabihin, walang nakakakita. Kahit maliliit na pagkakamali. Yung maliliit na pagkakamali is an addiction na unti-unting gagaling ka sa malalaking pagkakamali. Sa anumang larangan. Sa pera, sa sexual immorality, sa pagchichismis, unti-unti, dadaling ka sa malaki hanggang sa malulun ka na, maging addicted ka. Okay, kaya nang nangyari kay David, hindi lang siya. Pinansin niya, isang maliit na pagsilip lang. Uy! Second look. Uy, maganda nga ano. Padala nga yan dito. In-entertain. Nabuntes. Nung mabuntes, may asawa pa na si Uriah. Pinapatay yung asawa. You see, kung anong ginagawa ng maliit na kasalanan, nalilip lang, pumatay pa later on ng asawang walang kalaban-laban, si Uriah. Kaya nagkaroon ng matinding consequence sa kanyang buhay. So, tandaan natin, mga kapatid, we will be surprised that sooner or later, it will be revealed. Mag-isip mabuti. Lalo na mga young people. Huwag padadala sa damdamin. Sa bugso ng damdamin. Again, young people, kawaan niyo mga sarili niyo. Ang mga mag-boyfriend ay hindi pa mag-asawa. Amen? Patayin niyo sa mga young people, ang mag-boyfriend ay hindi pa mag-asawa. Ano ibig sabihin? Bawal pa kayo ng mga bagay na patungkol lang sa mag-asawa. Huwag niyong sasabihin. Walang nakakakita. Tayong dalawa lang pala. Let's get it on. No. Kawan niyo mga sarili niyo. Huwag niyong i-ignore. Mapalad tayo mga kapatid. Ganon kabigat ang mensaheng dumarating sa atin. Hindi nagpapaligoy-ligoy. Hindi sinasabi ng Diyos sa atin na, okay lang yan. By grace naman. Binigay ko naman sa inyo ng libre. Ayos na. Gawin nyo na gusto nyo gawin. Ligtas na kayo. Binayaran ko na ang kasalanan nyo noon. Yung ginagawa nyo ngayon. Yung gagawin nyo sa bayad na. Sige lang. Enjoy your life. Walang nakasulat na gano'n, mga kapatid. Wala. Ang nakasulat, niligtas ka ng Panginoon para gawin kang kamukha niya. Kung gusto mo ng problema, sawatahin mo o labanan mo kung ano ang sinasabi niyang katuwiran. Magkakaroon ka ng problema. Kahit gano'ng kasarap ang nangyayari sa'yo. Eventually, you will be surprised that it will be revealed. Pwedeng hindi ma-reveal sa pamagitan ng malaman ng lahat, pero pwedeng ma-reveal sa pamagitan ng consequences. Okay? Pwedeng ang anak mo magkaroon ng kapansanan, pwedeng dahil ayaw mong sumunod sa Lord. Gusto mong pilitin kung ano yung gustong takbo ng isipan mo. So my dear brethren, be warned. Okay? Si Moses, gano'n. Takbo si Moses. Alam niya walang nakakakita. Isang araw, ni-reveal. May nakakita pala. So nalaman ng Pharaoh. Takbo si Moses. Iyon ang nagpatakbo sa kanya. Okay? So to escape Pharaoh's punishment, Moses ran away to Midian. He had to leave his prosperous
prospered, luxurious life. Moses had to leave his prominent position. Okay? Moses had to leave his promising future dahil sa kasalanan. Okay? Sino ba si Moses? Moses is soon to be a crown prince who will someday take the position of Pharaoh, the king of Egypt. Sapagkat na kay Moses lahat ng criteria. Siya ang mainam sa lahat ng kasabayan niya. Because the favor of God ay nasa kanya, parang yung kay Joseph. Pero alam ni Thutmose II, yung gustong pumatay sa kanya, alam niya na hindi niya anak si Moses. Kaya ang pipiliin niya ay yung anak niya kahit dun sa kanyang concubine. At least, dugo niya yun. Kahit na mas mainam si Moses noon. Okay? So, Moses, because of fear, pagkatakot, had to leave everything. Luxurious life, prominent position, promising future. He became a stranger in a strange land. Separated from his home, separated from his luxuries, sa mga benefits niya, bilang anak ng Pero, separated from his family. Okay, konteksto. Under God's permissive will, He allowed these events to happen in Moses' life to prepare him for a great work of leadership in God's redemptive plan for Israel. Hinayaan ng Lord. Okay? So yun kasi ang magbibigay ng pagkakataon para ma-isolate ng Diyos si Moses. Paano kakausapin ng Diyos si Moses sa kalagayang hayahay siya? Kilala siya, pamoso siya, hiniram siya ng hukbok, ng pinakamalakas na kingdom ng panahon na yun, ang Egyptians. Masyadong prominente ang posisyon ni Moses. Paano siya kakausapin ng Lord sa ganung kalagayan, na komportable. So God let all these events happen in his life para ma-isolate na si Moses. It took many years of preparation before God used Moses for leadership. Okay, later on makikita natin, namatay si Moses 120 years old. Okay? Yung sinasabi ng Diyos na sealing, sabi niya, ika-cut off ko ang buhay ng tao 120 years. Binigay niya lahat kay Moses yun. From 1,000 years of existence, sabi ng Lord, dahil masama masyado ang tao, ika-cut ko ng buhay ng tao sa 120. Nung kinat ng Lord ang buhay ng tao sa 120, ibinigay pa rin niya lahat kay Moses yung 120 years. Ganon ka-favored si Moses. So ginamit lahat ng Lord yung buhay nila yon, 40 years in Egypt, para maturuan si Moses academically and militarily. Kailangan kasi niya yan, 40 years in wilderness, para maturuan naman siya ng patience, ng long suffering, dahil ang gagawin ni Moses sa disyerto, nung tumakas siya sa Egypt, gagawin niya for 40 years doon ay magpastol ng mga tupa, ng mga alaga ng kanyang biyanan na si Jethro. And then, pagkayari ng 80 years na yon, yung 40 years naman, magiging, yan na yung kanyang calling, magiging Israel's general and also pastor. Okay? Yung pangangailangan nilang physical at material at yung pangangailangan ng spiritual ay na kay Moses sapagkat pinrabaho siya ng Lord ng mahabang taon. Imagine niyo. From prominence, nakahiga sa kama, nakahiga sa ang tawag dito, nag-i-enjoy sa luxury,
ng pinakamayamang bansa ng panahon na yon, ay inilipat siya ng Diyos sa pagiging shepherd, pastor, na ang higaan niya ay, o ang kanyang bahay ay tent. Tent lang, mainit. At ang higaan niya ay hindi mga kutsyon. Okay? Yun ang pinagdalan sa kanya ng Lord. Pero gagamitin ng Lord lahat yun. Dahil, ipiprepare ng Lord si Moses. Papadaanin siya sa mga yan dahil gagamitin siya ng Lord sa pag-handle ng milyon-milyong kataong Israelita. Pag dinala niya na ito sa lupang pangako. Ano yung application niyan sa atin? God used Moses' entire 120 years to prepare and use him for his plan and purpose. So my dear brethren, don't be so upset about the prolonged hardships you are experiencing in your life. Kapatid, mananampalataya ka. Anak ka ng Diyos. Nakikita ko si Pastor Sammy. Siya kasing nasa isip ko eh. Alam ni Pastor, alam ng buong church na parang ang tagal-tagal ng mga suffering na nangyayari. Pero ang Diyos, He wants to single you out today, telling you, do not be so upset about the prolonged hardships. Parang walang katapusang paghihirap, walang katapusang pakikipaglaban. Don't be so upset. God may be preparing you like Moses for a great purpose in the future. Because all these experiences, all these hardships, all these afflictions, mga kapatid, ay materyales ng Diyos para buuin sa iyong puso at sa iyong isipan. Para buuin sa iyo ang isang karakter na kinakailangan mo para magamit mo kung ikaw ay mag-handle na ng mga buhay ng mga tao. Iba't ibang klaseng isipan, iba't ibang klaseng puso, iba't ibang klaseng sitwasyon. Kailangan ang puso at ang isipan at puso ng isang leader ay nakaka-relate at nakakaunawa sa paghihirap ng marami. Okay? Para maging mahusay siyang ministro. And then, Moses met the 7 daughters of Reuel, Jethro, by a well, where some cruel shepherds bullied them. But Moses got up to rescue the girls and drove away the shepherds. He even drew water from the well for the flock, for them. Okay? So yun ang nangyari. Habang si Moses ay galing sa Ehipto, palaboy-laboy siya, ang puntirya niya lang, marahil naubos na yung kanyang baong inumin. Ang puntirya lang ni Moses is makakita siya ng oasis. Alam niyo oasis? Sa isang desierto kasi, merong isang lugar kung saan merong tubig doon. Merong mga buhay na puno at merong tubig doon. Makakita siya ng oasis, or makakita man lang siya ng mga tao na may tubig, makahingi siya, or makakita siya ng balon. So yun ang hinahanap ni Moses. At nakatagpo siya ng balon doon. At yung balon na yun pala ang pinag-iigiban ng mga anak ni Reuel o ni Jethro. In God's perfect timing, mga kapatid, pinagtagpo si Moses at ang mga anak ni Reuel doon sa balon na yun. In God's perfect timing also, yun ang pagkakataon na may darating na mga balasubas na mga shepherds at ibubuli, itataboy itong mga anak ni Reuel, ni Jethro. Okay?
hindi rin hindi rin nagkataon, mga kapatid, na si Moses ay ipinanganak sa Ehipto at si Moses ay trained sa talino, academically, at si Moses ay trained sa combat. Okay? Great general kasi si Moses sa Egypt. Yung mga anak kasi ng Pharaoh, para makapili sila ng mga susunod na Pharaoh, isinesend nila as general sa kanilang mga anak. Kung sinong maraming tagumpay dyan, siya yung usually malalagay bilang Pharaoh. So si Moses, marami siyang ganon, as per history. Sa binabasa natin. Marami siyang ganon. So, Moses is trained sa combat, sa pakikipaglaban. So, yun yung naging dahilan bakit naitaboy ni Moses ang lahat ng mga balasubas ng mga shepherd na gustong mangguri sa kanyang mga anak. Sa mga anak ni Reuel. Okay, nandun yan sa context ng God has something in store for Moses in the wilderness. It was not by accident that Zipporah and the girls would be there in the well at the perfect time. It was not by magic that Moses single-handedly drove away many cruel shepherds. He was trained militarily. It was not coincidence that the place of Jethro was nearby that well. It was all God's plan. Okay? Kasi pinlano ng Diyos na ilalabas niya si Moses sa kanyang karamyahan. Okay? Hindi makakasurvive si Moses sa wilderness, sa desert. Hindi siya makakasurvive doon. Sobrang init, walang inumin, walang pagkain. It was all God's plan to make a home for Moses in the wilderness. In a strange country, while God is preparing him for a great task. Okay, application yan. Never ever doubt God's plans and purposes. Even if you think you are in a wrong place or a wrong situation, always anticipate God's working even in your most dire situation. Okay? Huwag tayong magpapatalo sa emosyon. Dahil parang walang nangyayari sa ating buhay at nasa isang sitwasyon tayo na parang wala nang katapusan. Parang hindi na magbabago. Tandaan natin, merong plano ang Diyos. Moses, God prepared Moses for 40 long years in the wilderness. Okay? Ilang panahon lang tayo nagtitiis sa ating kahirapan. Baka hindi 40 years. Baka ilang buwan lang o ilang taon lang, mga kapatid. So, huwag tayong papatalo sa emosyon. Matuto tayo sa kung anong ginagawa ng Lord, paano siya magtrabaho. Ang Diyos, may plano siya, at sa bawat pagdurusa ng kanyang mga anak, maglalagay siya ng animoy resting place or oasis. Moses cannot survive the wilderness, but God gave Moses a home sa lugar ng kanyang biyanan na si Jethro at sa lugar ng kanyang magiging asawa na si Zipporah. Nandun siya, binigyan siya ng kaligayahan doon habang ang Lord ay tinitrain siya sa napakalaking gawain afterwards, after 40 long years. Okay. Last point. While Moses was being prepared by God, the Israelites' condition is being rightened by God. Ano ba yan? Being rightened by God. God perfectly used
all this complex situation for the provision of His ultimate goal. Ano yung ultimate goal ng Lord? I-redeem niya ang Israel sa pagkaalipin ng bayang Egyptians, sa mga Egyptian. So, konteksto. Ito yung last point natin. The king of Egypt who threatened Moses has died, and the time for Israel's redemption is drawing near. So God has to personally employ Moses for the overwhelming task. Mismo ang Diyos ang lalapit kay Moses para magpakilala. Pero hindi na natin pag-aaralan yan. Yan yung susunod natin pag-aaralan. Yung mismo ang Diyos ay lalapit kay Moses at magpapakilala kung sino siya at kung anong gustong ipagawa niya para kay Moses. And then application. Everything will unmistakably lead to God's plan and purposes. Tandaan, mga kapatid. Huwag magpapatalo sa sitwasyon. Kagaya ng pinag-usapan natin bago magsimula ang mensahe, mga kapatid, our God is forever holy, forever righteous, forever just. Lahat ng mga bagay ay mauwi sa magandang plano ng Diyos. Gaano man kapangit ang sitwasyon mo ngayon, kung anak ka ng Diyos, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, gaano man kapangit ang sitwasyon mo, kapatid, umasa ka, lahat ng yan ay mauwi sa magandang plano ng Diyos sa future. So learn to hang on and wait patiently. Marami sa atin na nakakaranas ng ganyan. Nagtiyaga, nakinig, sumunod, at ngayon ay umaani ng katagumpayang galing sa Panginoon. Learn to hang on and wait patiently. God will always come to rescue without delay. Maaring sa isip mo, ang tagal naman. Sa Diyos, kapatid, walang delay. Nakaplano ang pagpunta niya sa iyo. Nakaplano ang pagsagip niya sa sitwasyon mo. So hang on. Wait patiently. Darating ang Diyos. Hindi niya i-delay kahit isang segundo ang kanyang pagdating. Nakaplano yun. So maghintay ka lang. Wait patiently. There will always be redemption in every problem an elect of God is experiencing. So in closing, mga kapatid, yan. Alam natin na meron tayong problema. Alam natin meron tayong kinakaharap. Pwede ang iba sa atin, merong nagawang mali. Okay? Pwede ang iba sa atin, may nagawang kasalanan. Kahit ang kasalanang nagawa ay sikreto. Pwedeng ganun ang sitwasyon ng ilan sa atin. O ng marami sa atin. O ng kukunti sa atin. But never ever give up on yourself. Okay? Hindi pa tapos ang laban, kagaya ng nangyari kay Moses. Tumakbo siya. Bakit siya tumakbo? Natatakot siya. Bakit siya natatakot? Umatay siya. Gumawa siya ng krimen. Nagkasala siya. Pero tapos na bang lahat kay Moses? No! Hindi pa. Never ever give up on yourself. A mistake or a sin is not the end of the road for you. Hindi pa tapos ang lahat. You will be haunted by it. Mararamdaman natin yun. Mumuntuhin tayo ng ating ginawang mali. Alam natin yun, nangyayari sa atin. You may be running away from it. Kagaya ni Moses, tumakbo siya dahil sa kanyang kasalanan. Maring yun din ang nangyayari sa'yo. Nagtatago ka, takot ka, ayaw mong alantad. But while running, God may take you to an oasis of grace and refuge. Habang tumatakbo si Moses, nakatagpo siya ng kapahingahan.
Saan yun? Sa lugar ni Zipporah. Okay? Habang natatakot siya, binigyan siya ng oasis ng Lord. God may take you to an oasis of grace and refuge. While there, you will find the rest and the wisdom that develops your strength to overcome your fear and gives you courage to face the consequences. Kay Moses, matagal, 40 years, bago build up ang kanyang wisdom at ang kanyang strength at ang kanyang courage. 40 years. Pero dumating ang panahon na titindig si Moses. Tatayo. Once you're done away with it, yung takot sa iyong kasalanan, you are now prepared and ready to the task God destined for you to do. Next time, mapag-aralan natin yung pagtawag ng Panginoon kay Moses. Kahit na si Moses ay nakagawa ng mabigat na kasalanan. Okay? So, my dear brethren, pwedeng nagkamali ka, pwedeng nagkasala ka, tandaan mo, hindi pa tapos ang lahat. Kaya kang ayusin ng Lord, kaya kang bigyan ng pagkakataon, kaya kang bigyan ng second chance. Maghintay ka lang. Hang on, wait patiently for the redemption of your Lord. Palakpakan po natin ang pasalamatan. Tayo po'y manalangin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah.